Hey, good morning, church! Woo! Kayo po ba i-blessed? Talaga? Sige nga po, isang beses pa. Good morning, church! Yan. And of course, we would like to welcome lahat po ng mga nanonood sa atin online. It's Sunday once again. At ikalawang Sunday po sa buwan ng July. And alam niyo po itong July, it's my favorite month of the year. Siyempre naman. Sabi nga ni Kuya G. And of course, kayo po ay nanonood sa mga kaibigan natin online sa atin pong broadcast. This is Solution Grace Church and my name is Laverne Ducot. Magpapasalamat po kami for joining us today. At sa mga kaibigan natin on-site, thank you so much. At amen. Are you blessed sa atin pong praise and worship? Amen. Sarap umawit sa Panginoon. Palapaan natin ang Panginoon sa buhay natin mga praise and worship members. Of course, we would like to praise God for the life of Kuya Albert. Bagaman siya po ay nasa road to recovery at nakita natin ang bilis ng kanyang paggaling. Talagang hindi mapigilan ng isang tunay na praise and worship leader na umawit sa Panginoon. Pwede naman siya manood na lang online pero talagang pag ang puso mo ay nag-uumapaw sa kabutihan ng Diyos, talagang hindi mo mapigilan. Gusto mong samahan ang iyong mga kapatiran live mismo dito sa ating pananambahan. And of course, sa mga kaibigan natin, kung kayo po ay naghahanap ng church, you may join us every Sunday at 9:30 a.m. Kami po ay located dito sa Unit 114. Ground floor po ito ng Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At maraming salamat po sa mga kaibigan natin na napapagpala at alam kong marami rin po nagme-message po sa atin. Although nahihiya silang dumalo, huwag po kayong mahiya. Napakababait po ng mga members ng SJC. Amen. Yun ang lalakas ng amen doon, no? At kami po ay masayang makasama kayo kasi iba ang on-site talaga, no? Iba yung may corporate anointing. And of course, please pray for us and with us because mamaya pong hapon, tayo naman po ay, after the church, tayo ay magme-minister naman sa mga kaibigan natin sa Taytay. So tayo ay lilipad sa Taytay and we would like to welcome ang ating mga kapatid sa Taytay. Bagaman may service na mamaya, pero kasama pa rin natin sila sa service today. At maraming salamat po once again. At before we move on sa ating pag-uusapan, can I take this opportunity to thank everyone. Salamat, hindi ko na po isa-isay na yung mga pangalan. At sa mga kaibigan natin na talaga naman pong nagmamahal sa inyong lingkod. Maraming salamat po for those who greeted me, remembered me, and prayed for me. Dahil sa aking birthday, talaga naman po. Hanggang ngayon, may bumabati pa rin. Parang daig ko na yata si Bossing eh. Mga isang taon yata tayo magse-celebrate ng birthday. Damang-dama mo yung pag-ibig ng Panginoon at salamat po talaga sa inyo. At pinakamahalaga pong natanggap ko ay ang inyong pagmamahal. Of course, mga gifts po ninyo, maraming salamat. Ay yung mga panalangin, kailangan ko po yan. Lalo tigit tayo po ay binigyan ng opportunity na mamahala sa ating sambahan. And of course, hindi po magiging maganda ang takbo ng anumang organisasyon o ng isang samahan o ng isang church kung hindi po nagkakatulong-tulong ang mga anak ng Diyos. At ako po yung nagpapasalamat that I belong in this church. At maraming salamat. Of course, ang daming blessings talaga. And salamat din po sa lahat ng mga kaibigan natin. Hindi po magiging posible ang ating broadcast kung wala ang napakahusay natin mga kapatid sa media. So thank you, media. And of course, Ate Ina, happy birthday. Even though na-miss ka namin nung Tuesday, pero sa puso namin, habang kumakain si Kuya Gab, nasa isip niya, ikaw. Habang kinakain niya yung carbonara, si Ina talaga ito. At yung aking pagkain din ng carbonara, inaalay ko para sa iyo, Ate Ina. Kasi paborito ni Ate Ina yun eh. Bro, sayang. Nung Tuesday, may celebration dito. Birthday ko nung Tuesday, hindi pa huli bro. Pwede pa. Joke lang. Nabati natin si Brother Junix. And sa lahat, sila Tita Josie, sila Tita Pinky, hello, good morning. At salamat po for joining us. At ako po excited na naman, pag Sunday talaga eh.
Talagang napakaganda po natin pag-uusapan. And before that pala, we would like to, sa ngalan po ng Church and our family, gusto natin batiin ng advance happy birthday si Sister Jen, ang butihing may bahay ni Kuya Albert. She will be celebrating her birthday. Sister Jen, saan ka man naroroon? Sana napapakinggan mo kami. Advance happy birthday sa iyo. Alam ko sa Tuesday pa ang celebration. May celebration na sila mamaya sa New Life. Paano naman ang SGC? Sikreto ba yun? Secret. Alam ko hindi. Shock naman ako. Alam ko hindi sikreto yun. Secret ba yun? O secret daw yung surprise pala yun. Hindi sikreto yun. Oo, alam ko ano yun. Anyway, so mga kapatid, atin pong ipagpapatuloy as promised yung ating mga pinag-usapan last Sunday dahil napakabuti pa ng Panginoon at as we move on sa ating pong pag-uusapan, join me, let's pray. Aba, maraming salamat po for giving me this opportunity at gamitin niyo po ako as your mouthpiece para maipahayag ko pong malinaw at maayos ang iyong mensahe sa amin sa umaga pong ito. Panginoon, buksan mo aming isipan at makita namin ang iyong mensahe, ang iyong salita, ang iyong biyaya na sadyang mapagpalaya. At Panginoon, maintindihan po namin mula sa simula, magkaroon kami ng kapahayagan ng iyong pag-ibig at pagmamahal. At kung gaano kami pinagpala dahil sa mga tinapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong panguna at paggabay sa amin. At ang lahat ng ito ay aming ipinagpapasalamat na sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Alam niyo, last Sunday, kung kayo po ay hindi namin nakasabay sa ating mga pinag-usapan, pwede niyong balik-balikan yung ating broadcast that Sunday. And since sabi ko nga kanina, July is my favorite month kada taon because it's my birth month. And sinimulan natin yung ating pag-uusap mula sa Book of Ephesians. Kaya nagkaroon tayo ng unboxing na ginawa. Di ba ang saya ng experience pag nag-unbox tayo? Minsan nga kahit hindi naman ikaw yung, hindi naman para sa yung regalo, pero ang saya ito raw ay therapy din, kaya pala merong unboxing therapy. Ibang kahit sa YouTube, nanonood ako yung tinatawag lang SMR, binubuksan yung package, naririnig mo yung tunog ng kuko, yung zipper, napanood niyo yung gano'n, tapos sumasabay yung music. Ang tawag pala dito ay ASMR. Sabi ko kay Abis, hanapin mo ang ibig sabihin ng ASMR. Daddy, mahaba okay na yung ASMR. At kahit hindi para sa'yo yung produktong yun, pero pag nakikita mong unti-unting binubuksan po ito, ang sarap sa pakiramdam. Di lalo na pag sa'yo yung product na yun, binili mo, halimbawa nag-order ka sa Shopee or sa Lazada, and then dumating yung package. After so long, hinihintay mo may kumatok sa pinto mo. Lazada, from Shopee, nandiyan ba? Madalas sa amin may Shopee si Arian. Arian Faye. Yun na naman. Tatanong ko yan, bayad na. Shopee. Alam mo yung mga anak natin. So, ang sarap ng pakiramdam pag dumarating yung mga package natin. And last Sunday, pinag-usapan natin, unboxing the gifts you already have in Christ Jesus. So, lahat po ng mga biyaya ay sadyang inilaan na po sa atin ng ating Diyos. At ito po ay naging posible through the finished work of Christ on the cross. And that's why, ang turing po sa atin ng Diyos, and you have to believe this, in Ephesians chapter 1, verse 6, we are accepted in the beloved. Pag tinignan niyo po yung word accepted, in the original Greek, it's karitu. Ano ibig sabihin ng karitu? Dalawang tao lamang po ang sinabihan ng karitu. It means highly favored. Yung una, si Birheng Maria. Yung ikalawa, tayo po mga mananampalataya in the New Testament. So sabihin mo sa katabi mo, you are highly favored. Amen. So tayo po, whenever we pray, konting review lamang po ito, no? Whenever we pray, hindi tayo nagmamakaawa sa Diyos to receive yung ating mga pinagpipray. And the principle of faith is this. When you pray, present ka nagpipray, di ba? Believe that you have it. That's past because ibinigay na po ito ng Diyos sa atin. And then, a matter of time, believe that you will receive it in the future. Yun po ang sistema ng pananampalataya. So talaga nakita nyo yung 3 dimensions, no? Present, merong past,
at saka merong future. Ang galing. So whenever you pray present, Lord, thank you. Meron na pong elemento ng pagpapasalamat. Hindi tayo nagmamakaawa sa Diyos. Hindi natin ginagawa sa Diyos yun. Kasi pag narinig po kayo ng mga unbelievers, matitisod sila. For example, Tita Nelly, dumating kayo sa bahay namin. Yung mga anak ko, kumakain kami. And then biglang lumuhod yung aking mga anak. Ito po yung lagi kong ng illustration. At sabi ni Aves at saka ni Arian, Daddy, pwede ba bang extra rice, please? Parang awa nyo na. Anong maiisip nyo sa akin bilang tatay? Sabi nyo, sungit ng tatay na to. Umiiyak pa yung mga anak, extra rice lang. Marami mananampalataya, gano'n, whenever they pray, Lord, please, ibalato nyo na lamang po sa akin ito as if ang Diyos napakakuripot. But the truth is, ang Diyos po natin napakagalante. Amen. Now, paano natin ipapakita sa mga unbelievers na galanting ating Panginoon? Whenever you pray, magpasalamat na po tayo. Di ba sabi po ng Ephesians, I think, 4 verse 6, be anxious for nothing but by prayer, with thanksgiving, let your requests, plural, be made known to God. So tayo po, whenever we pray, ang difference po natin, may pagpapasalamat na. Hindi tayo nagrereklamo, hindi tayo nagmamakaawa, because believing na lahat po ng bagay ay binigay na sa atin ng Diyos. That's unboxing the gifts that we already have in Christ Jesus. At kapag malinaw sa atin ang mga katotohanan ito, na alam natin, tinanggap natin ang mga bagay nito through God's grace, alam niyo po yung ating pong pagbaling sa Panginoon, grace din. Letter G. Remember, yung pinag-usapan natin last Sunday, grace stands for, nagiging grateful po tayo sa Diyos. Hindi tayo reklamador. Yung R, nagiging restful tayo. Kasi alam mo, binigay na ng Diyos eh. And then, yung A, nagiging appreciative tayo. Hindi ka nagre-reklamo, even yung mga maliliit na bagay, pinagpapasalamat mo sa Panginoon. Napakasarap kasama ng mga taong grateful, restful at saka appreciative. And then yung C, nagiging committed tayo sa ministry na pinagkatiwala sa atin. And of course, E, we are so eager to share the gospel of Jesus Christ. Galing ng Panginoon, ano? At ngayon po, sususugan natin, yun ang first part ng Book of Ephesians. And that's why ang atin pong topic for today is this, revealing the real you in Christ. So alamin natin, bilang mga mananampalataya, ang kinakausap natin ngayon, mga mananampalataya, kayo po ito. Mga tunay na tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. And our question for today is this. Mga kapatid, sa online, you may give your answers sa ating, at ilagay po sa ating comment section. Do you really know who you are in Christ? Kilala mo ba talaga kung sino ka kay Kristo Jesus? Importante po ito, mga kapatid. Bakit natin kailangan pag-usapan po ito? Because, alam niyo po, lalo sa panahon ngayon, ang dami pong confused. Marahil sa ilang nanonood, pwede kayong magalit sa akin or mabuksan ang inyong mga isipan. Alam niyo ba, sa panahon ngayon, at sabi naman ng Biblia, in the last days, magkakaroon talaga ng mga pagbabago. Ang puso ng tao ay manlalamig, magkakaroon ng mabilisang puot at galit sa bawat isa. Alam niyo ba, kung bakit importante po na kilala natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos? Because sa panahon natin ngayon, even ang mga pronoun, ay nahihirapan tayo. Pag sinabi nating pronoun, ito po'y pamalit sa noun. Sa Tagalog, ito ay panghalip. For example, ano ba yung pronoun na yan? Ito yung she, he, lalo na yung mga non-binary genders, kino-consider nila at ina-identify nila yung kanilang mga sarili bilang their, them, their. Nag-iiba na, no? So, ano ibig sabihin ng pronoun sa Tagalog? Panghalip. Pamalit sa mga noun. For example, halimbawa, ito yung aking sentence, no? Gab loves to eat with Bettina. Yung noun natin doon, si Gab at saka si Bettina. Now, pag nilagyan natin ng pronoun yan, pamamalit natin doon sa noun, pwede natin sabihin na, he loves to be with her. Di ba? Malinaw sa atin na alam natin si Gab, he. So, pamalit natin doon sa now, yung pronoun. Tapos doon naman kay Bettina, her pronoun. Pero sa panahon sa ngayon, hindi mo na alam.
Alam niyo, meron akong pinasahan at hiningan ako ng picture ng isang organisasyon ng mga awit. And then, bumalik sila sa akin. Laverne, how will we address you? So, ibig sabihin, nag-iingat na rin ng maraming tao sa ngayon. And especially yung mga non-binary genders, hindi sila niniwala na dalawa lang talaga ang genders. Kinikilala nila sarili na them, they, their. Grabe, no? So, ito na pong panahon natin sa ngayon. Believe it or not. So, importante po sa ating mga mananampalataya, alamin natin, sino tayo tunay sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Dahil ito po ang ikalawang bahagi ng Book of Ephesians. Now, kasi po ang Book of Ephesians has 3 parts for your information. So, yung tinalahin natin last Sunday, it's all about the wealth of a believer. The wealth of a believer, ilalam natin, kaya po nagkaroon tayo ng unboxing. Binuksan natin yung regalo na binigay sa atin ng Diyos at ilalam natin, ano-ano na yung mga regalong meron tayo kay Kristo Jesus. So, being seated with Christ in the heavenly places, isipin nyo kung gaano tayo kayaman. Because as believers, tayo po ngayon ay nakaupo kasama ni Kristo in the heavenly places. Now, saan ba nakaupo si Kristo? At the right hand of God. So, ibig sabihin, napakalapit natin sa Diyos. At alam niyo kung ano po nakikita ni Satanas sa atin? Yung ating po mga talampakan. Ganong kayo katindi, kaya tayo napakayaman because we are now seated with Christ Jesus. Ngayon naman po pag-usapan natin yung second part ng Book of Ephesians, which is the walk of a believer. How we walk worthy of our calling. Tinawag tayo sa pagkakatawag na ito bilang mga mananampalataya. Now, paano natin lalakaran yung pagkatawag sa atin? Amen. So dito natin pag-uusapan at pagyayamanin ang mga katotohanan ito. At yung third part ng Book of Ephesians, it's the warfare of a believer. Our standing in victory against the enemy. So kapag naintindihan natin itong napakayamang aklat na ito ng mga taga-Efeso, kapag maayos ang iyong upo, alam mong mayaman ka na dahil kay Kristo Jesus, maayos din po ang inyong paglakad. Di ba? Nakita niyo po yung pagkakasunod-sunod. At kapag maayos sa iyong paglakad, maayos ka ring tumayo. Yung pagtayo mo, alam mong hindi ka nananalangin para manalo sa digmaan ng buhay. Hindi po. Kaya ka nananalangin dahil alam mong nanalo ka na. You're not praying for victory, but rather you are praying dahil alam mong victorious ka na. Amen, church? Kaya nga po, hindi uso sa ating mga mananampalataya yung nagmamakaawa. Meron bang nagmamakaawa na meron bang nagtagumpay na nagmamakaawa? Uy, huwag mo usuntukin. Hindi gano'n, di ba? Nakita niyo na ba si Senator Pacquiao na nakikipaglaban? Talagang alam niyang minsan nga, di na nasugod, nakatayo lang. Pero alam niya kasing panalo na siya. At next Sunday, pag-uusapan natin yun. Amen. So yun po yung tawagin natin, yung Book of Ephesians is divided into 3 parts. The 3 W's. Ano yung 3 W's na ito? The wealth of a believer, and then the walk of the believer, and the warfare. Wow. Galing, ano? So dito muna tayo sa walk. Alam ko marami sa mga members natin dito mahilig sa lakaran eh. Sino dito mahilig maglalakad? Mamasyal. Ngayon, marami tayong lalakaran at maganda pong ating mga lalakaran. So last Sunday, we talked about yung unboxing natin, the wealth of a believer, what you already have in Christ. Ang yaman po ng mensaheng ito. So pwede nyo balik-balikan. So mga kapatid, pakinggan nyo po itong susunod nating pag-uusapan because really ito po ay magkakaroon po ng pagbabago sa inyong mga buhay at sa ating paglakad bilang mga mananampalataya. At yung atin pong pag-uusapan, yung second part ng Book of Ephesians is revealing the walk of a believer. How to walk worthy of your calling. Amen and amen. Excited na po ba kayo, church? Talaga? Magalit, ha? Si teacher talagang excited na. Sige po, simulan natin. Mga kapatid, dito kayo sa loob. Mas para lalo natin ma-appreciate ang ating mag-uusapan. So, bilang mananampalataya, kagaya na sinabi ko kanina, importante pong kilala natin ang ating mga sarili. Mga mananampalataya. Pag sinabi natin mananampalataya, Christian, born again, believer of Jesus Christ and His finished work on the cross. Now, sabi po ng 2 Corinthians 5, verse 17, at alam ko marami na po nakakaalam ng talatang ito. Therefore, if anyone is in Christ, the word in,
Napaka-importante po nito. So, ibig sabihin, pag mananampalataya ka na, ngayon, you belong to Christ. And you are now in Christ. Yung word na in, I-N, ay ibig sabihin po nito, it tells you where you are. So, nasaan ka? You are now in Christ. And also, it tells you what you are today and forevermore. Since you are now in Christ, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Pinaging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Tuloy po natin ang pagbasa. He is dito yung anyone, a new creation, all things have passed away. Ibig sabihin, yung mga lumang ikaw, tapos na yun. Huwag nyo na babalik-balikan yun. Behold, pag sinabing behold, be aware, be conscious, that all things have become new. So, pinaging bago na po tayo. Amen. All things, mga kapatid, all things. Now, watch this. Tingnan niyo po yung salitang new in this passage. Yung pong word na new dito, 2 beses binanggit. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Nakita niyo po yung word na new in this passage. Sa wikang Griego, napakayaman ng salitang Griego kasi ang English, very limited. Buti na lang isinulat ng Panginoon at napakatalino niya. Ibinigay niya sa atin ang Biblia, yung New Testament in the Greek, yung Old Testament in Hebrew. So, ang word na new, mga kapatid, in Greek, meron pong dalawang prominenteng kahulugan. The first one is neos. Say this with me, neos. Kaya siguro dito nanggaling yung sinabayan ng English, no? Neos, new, parang new. Now, ano ibig sabihin ng neos? New but of the same kind. Let me illustrate this to you sa mga baguhan nating kaibigan. Halimbawa po ganito, si Ashley, sabi ng mama niya sa kanya, anak, mukhang sira na ang 5110 mo. Sa mga nanonood sa atin, sana kabisado yung 5110 o baka masyado ng luma yata ito. No? O, dito na lang tayo, iPhone 8. Hindi, 5110 na lang. Mas maintindihan natin yun. 5110, anong brand ng 5110? Nokia, di ba? So sabi ng mama niya, bibigyan kita ng bagong cellphone. Neos. Ano binigay ni Sister Jackie? Binigyan siya ng bagong 5110. Yung luma niya, maraming gasgas. Pero to anak, bago. Pero new, but of the same kind. Okay, nakuha niyo po yon. Now, yung ikalawang meaning ng new in the Greek, it's kainos. Come on, church, say this with me. Kainos. Lagyan niyo ng konting yung drama. Kainos. Yun, no? Yung medyo may humahalak sa dito sa lalamunan. Kainos. Ano ibig sabihin nito? New of a different kind. So, balik tayo sa illustration ko. 5110 ang lumang cellphone ni Ashley. Niregaluhan naman siya ng papa niya. Mas galante yata si papa. Kunwari lang. Hindi ko alam kung sino mas galante. No? Iba ang tawa ni Brother Makoy. So, kung binigyan ni Sister Jackie, si Ashley ng 5110 na bago, walang gasgas, pero parehas pa rin eh. Ang binigay ni Brother Makoy, hindi 5110. iPhone 15. 1 terabyte, fully paid. So that's kainos. New of a different kind. Yung una niya, Nokia. Ngayon, iba na. Ano na siya? iPhone na. Apple. So nakita niyo po yung difference. Now, let me ask you. Yung sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 17, therefore, anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Anong new ito? Neos or kainos? Kainos. Yes, tayo po sa Panginoon, nung tinanggap natin siya. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. You are kainos, new of a different kind. Hindi ka pinalabas na the better you. Hindi na. Kasi yung lumang ikaw, nung namatay si Kristo, namatay kasama ni Kristo. We were crucified with Christ. We died with Christ. And we were buried with Christ. Nung nabuhay si Kristo, kasama tayong nabuhay. At yun ang nakamit natin. Hindi na yung lumang maruming ikaw. Ikaw ay bago na. New of a different kind. Kaya po tayo ay kainos. Kaya wala na talagang dahilan para balik-balikan mo yung dating ikaw dahil wala na po iyon. Patay na. Amen and amen. So bilang mga tumanggap sa Panginoon Jesucristo, you have to be conscious na hindi na po kayo yung lumang kayo. Gaya po na sinasabi ko before pa, marami ako nakakausap ng mga Kristiyano.
Naku, alam mo, Laverne, ayoko magalit. Kasi pag naggalit ako, nakasarado pa yung bibig pag sasalita. Sanay dito yung mga nanay, ano? Pag naggalit ako, lumalabas yung, naku, baka matisod ka. Sabi ko, bakit po, nagiging halimaw po ba kayo? Ay, naku, sinabi mo. Alam niyo, pag ganun po yung mananampalataya, conscious pa rin siya sa kanyang old self. Sabi ng talata, old have passed away. You have to behold because all things have become new. Of course, nagagalit pa rin po tayo, pero hindi ka nakalimaw. Di ba? Iba na. You have to be conscious about this. And that's why Ephesians chapter 4 is telling us, and be renewed in the spirit of your mind. Hindi na ikaw yan. And that you put on, sabi ng verse 24, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Kasi kung nagagalit po, kahit conscious kayo sa yung lumang pagkatao, hindi righteous yun. Pag halimaw ba, righteous? O holy? Nakakita na ba ng halimaw na matuwid at banal? Hindi na ganun. Pag nagagalit tayo, conscious tayo, sandali lang. Pinaging banal na ako eh. Nagagalit tayo, pero alam mo yung iba ka na magalit sa ngayon. Hindi ka na nambubulyaw, hindi ka na nagsasalita na masakit. Kasi conscious ka na eh. Di ba? Oo na, alam mo na yun eh. And then, maganda pang paalala dito, kasi yung verse 22 sabi dyan eh, and you put off the old self. Hubarin mo na yung damit. And that you put on the new you. Maganda dito, paalala ko po sa inyo, pansinin nyo, kapag kayo po ay merong damit na ang nakalagay dyan, kaya nga ako naging conscious na ako dito before nung ako po yung mananampalataya. Aba, iba yung pakiramdam ko nung nagsuot ako ng damit na nakalagay, Ginebra, San Miguel. Inumin ng tunay na lalaki, ibang kilos ko eh. Pero nung nagsuot ako ng damit na nakalagay na praise the Lord, hallelujah. Pati yung pagbabayad ko sa jeep, ingat na ingat din ako eh. Bayad po, hallelujah. Diba? Sabi, kasi naging conscious ka na eh. And that you put on the new man which was created according to God. So kapatid, you are created now according to God in true righteousness and holiness. You have to be conscious about this. Now, marami mga mananampalataya, itong problema nila. Hindi nila matanggap na bilang mananampalataya, tayo ay pinaging banal na ng Diyos. Tingnan niyo yung katabi ninyo, banal po sila. Tingnan niyo yung katabi niyo. Pastor, parang kinikilabutan ako, parang nakikita ko, banal ba yung katabi ko? Masanay kayo. Hindi kayo pinaging banal para pagbutuhan sa Vatican. Hindi po totoo yun. Tayo po, nung tinanggap natin si Kristo, kinilala natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ka lang pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. Ikaw na pinaging banal. Hindi. Hindi ako makapaniwala dyan, Pastor. Alam niyo po, pag hindi kayo naniniwala na kayo ay pinaging banal at matuwid sa harapan ng Diyos, ibig sabihin pinatawad. Sabi ng 1 Corinthians 15:17, and if Christ is not risen, kung si Kristo raw po hindi nabuhay maguli, your faith is futile. Ibig sabihin walang kabuluhan. So therefore, you are still in your sins. Now let me ask you, nanatili po bang patay si Kristo? So, i-reverse natin yung talata. 1 Corinthians 15:17. Christ is risen. Amen? So therefore, your faith is effectual. May kabuluhan. So therefore, we are no longer in our sins. Because we were created, sabi ng talata, according to God, in true righteousness and holiness. And that you put on this new man in you. So be conscious. Kahit nasaan pa po kayong mga lugar, be conscious na ako ay pinaging matuwid na. Nung araw, nung hindi pa po ako tinawag ng Panginoon bilang pastor, iba rin ang kilos mo eh. Pero nung naging pastor ka na, naalala ko, ay pastor nga pala ako. Nung araw po, ako po yung naghahanap buhay sa FEBC. Isang po siya, radio ministry. Ako ay nagtrabaho doon bilang nasa production. Ako yung gumagawa ng mga patalastas, yung mga sinusulat ko yung mga script, and then pinoproduce namin. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Ako gumagawa nun. Yun ang trabaho ko. And then, pinromote ako ng Panginoon. Yung aming station manager sa DZAS, inoferan ako to be one of the broadcasters ng 702 DZAS. So, hindi ako makapaniwala na ako'y nilagay doon. Biyaya po ito ng Panginoon. So, pinahawak ako ng programa. Nung una, nagkakamali ako. Kasi nahihiya ako para hindi ko matanggap.
Ako, announcer. Nag-apply nga akong newscaster, hindi ako nakapasa eh. Pero biyaya ito ng Panginoon, hindi na ako nag-audition. Pinasok ako, inimbitahan ako ng station manager namin at salamat sa kanya, ginamit siya ng Panginoon. Now, nung mga unang mga linggo ko bilang announcer po doon, nagkakamali ako. Kasi bilang announcer, dapat marunong ka magbasa ng oras. Pag nagbabasa ako ng oras, ang programa namin is from 11 till 12 noon. Pag nagbabasa ako ng oras, mga kaibigan, ang oras ay ganap ng 7 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Ang pangit pakinggan, di ba? Now, sabi sa akin ng boss ko, alam mo ba't hindi ka effective na announcer? Because hindi mo niyayakap yung pagkatawag sa'yo. Hindi mo tinatanggap at kinakahiya mo marahil hindi mo mapagtanto na nilagay ka na ng Panginoon sa trabahong ito. And then nung naisip ko yun, oo nga and then talagang niyakap ko, that you put on. Yun ang sabi ng Ephesians 4:24. Yun ang kulang sa akin, hindi ko niyakap. So ngayon, nagkakamali ako lagi, pero nung na-realize ko, sabi sa akin, yakapin mo. Because ito ang calling mo. Binigay sa'yo ng Panginoon. And then, inaral ko na ngayon. Nakikinig ako ng mga broadcasters na iba, pinapakinggan ko paano sila magsalita at paano sila magbigkas o magpaalala ko anong oras na. Natuto na ako. Ang oras ay ganap ng 25 minuto makalipas ang 11 na umaga. Pati yung boses mo, nag-iiba na rin. Bakit? Niyakap ko na yung calling ko as one of the announcers ng FEBC Philippines. At ako rin po ay nagtatanong sa mga kapwa ko announcers para matuto. So ganun din po tayo. Nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, tinawag mo akong matuwid sa iyong harapan at banal. Inaalam natin ang Panginoon through His living word. Amen? So yung lakad mo ngayon, iba na. Hindi ka na yung kagaya dati na sigaw ka lang na sigaw dun sa... Dati kasi sigaw lang ako na sigaw dun sa opisina namin. Ngayon, hindi na. Tinuruan ako ng mga kapwa ko announcers, ano yung boses mo, alagaan mo. Kaya talaga namang ang daming mga pagbabago nangyari sa buhay ko. Ganon din po tayo. Kapag alam natin tinawag tayo, we were created according to God in true righteousness and holiness. So pag kilos natin ngayon, nag-iiba na rin. Kung nung araw, 5 years ago, masyado ka maingay, ngayon hindi na. Dati talagang, hindi ibig sabihin yung maingay na hindi masarap pakinggan. Kasi may mga maingay na masaya eh. Di ba? Ito yung tipong reklamador ka nung araw, pero ngayon, punong-puno ka ng pagpapasalamat sa buhay. Alam niyo kung bakit? Kasi alam mong ikaw ay niligtas ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, napakaganda po ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Sinasabi ng maraming tao, ito po yung magandang revelation sa akin habang inaaral ko itong mensaheng ito. Alam niyo, tayo po, habang nagkakaedad tayo, in the natural, sinasabi natin, yung mga bagay nung araw, hindi ko na nagagawa nung ako'y bata-bata pa. Pero ngayon, medyo umiidad na ako, nanghihina na ako. Minsan po tinatanggap natin yun. Alam niyo kung bakit? Because this is the system of the world. At sabi sa atin ng Biblia in Romans chapter 12, verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Alam niyo po kasi dito sa mundo natin, 7 days a week, pag kayo po ibabad sa mga mensahe ng mundo, manghihina po kayo talaga. Nakasanayan na natin na kagaya nung panahon ng COVID, di ba? Pag meron tayong nakatabing may COVID, nararamdaman mo na ngayon na parang sumasakit ang ulo mo, pero wala naman. So, ibig sabihin, malaking bagay po yung laman ng isipan natin. Now, muli po sabi ng talata na binigay ko sa inyo, Romans chapter 12, verse 2, do not be conformed to this world. Ano bang sinasabi ng mundo? Ay, pag tumatanda ka na talaga, manghihina ka na. Hindi mo na magagawa yung mga ginagawa nung bata ka. Ito po ang pangkaraniwang sinasabi ng mundo. Natural ang mundo eh. They live by the senses. Pero tayo, sabi ng Biblia, you walk by faith, not by sight. Amen. Kasi tayo, ang propensity ng tao, kung ano yung nararamdaman, naamoy, nakikita, doon tayo naniniwala. Eh sabi ng Biblia, never walk by sight using the 5 senses, but rather, walk by faith. Yung hindi mo nakikita, yung sinasabi ng Biblia, yun ang papaniwalaan mo. So, totoo ba na ang mga kabataan ay mas malakas sa mga may edad? Alam niyo po, hindi ito sinasabi ng Biblia. In Isaiah chapter 40, verse 30, sabi dito ng talata, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. So, ibig sabihin, kahit yung mga kabataan, pwede rin manghina. And even yung mga bata-bata pa, may posibilidad na manghina rin po sila at bumagsak. Ang dami kong kakilala po sa ngayon, napakababata pa lang.
lumilisan na sa mundong ito. So hindi pala totoo yun. Nasanay lang tayo. Because sabi po ng sumunod na verse, napakaganda po ng talatang ito. In verse 31, Isaiah 40. This is good news, church. Ngunit, basahin ko sa Tagalog para mas lalong ma-feel po natin. Ngunit muling lumalakas. Muling lumalakas, ibig sabihin. So, dati kang mahina, pero muli kang lumalakas. Marahil, meron kang napakinggan na bad news before, niyakap mo, kasi ito'y pinapaniwalaan ng maraming tao sa mundo, pero muli kang lumalakas at sumisigla ang mga tao nagtitiwala kanino? Kay Yahweh. Hindi tayo nagtitiwala sa sinasabi ng mundo. Bagkus nagtitiwala tayo kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Wow! Paano kung lilipad? Ang sakit nga eh. Sabi ng Bible, renewing of mind. Di ba? Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Wow! Is this good news? Yes. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. And I'm claiming this in the name of Jesus. And I'm declaring this sa bawat isa po sa atin. Tayo, kahit iedad tayo, tayo po ay sisigla. Amen. Now, tayo po ay hinalintulad sa mga agila at hindi sa manok. Praise God. Bagaman ang manok, pag tinignan mo sa malayuan, magkahawig sila ng agila. May pakpak, may balahibo, may tuka. Kaya lang, magkaiba. Bakit hindi sinabi ng Biblia, kung babalikan po natin ang talata, ngunit muling lumalakas sa sumisigla ang magtitiwala kay Yahweh, lilipad silang tulad ng mga manok. Buti na lang, hindi sinabing ganon. At buti na lang, hilalin tulad tayo sa mga agila. Sabi mo sa katabi mo, isa kang agila. Diba? Napakatalino ng Panginoon. So, ibig sabihin, itinulad tayo ng Diyos sa mga agila. Now, alamin natin kung ano po ang kaibahan ng manok sa agila. Una, yung salitang manok parang medyo walang dangal eh. Ang dating, ano? Parang manok. Ang tunog, pag sinabing manok, parang kakainin ka lang at pang-ulam. Pang-ulam lang talaga. Mukha ka lang adobo, mukha ka lang inasal, mukha ka lang barbecue. Parang walang dangal. Chicken joy. At least may joy. Kuya Gio, no? May joy. Pero praise God, sabi dito, tulad tayo ng mga agila. Now, let me give you yung difference ng manok sa agila. Una pa lang sa pangalan eh. Hindi na maganda. Manok. Pero ito, agila. Ganda, di ba? So yung chicken po is full of labor by flapping, but rarely they cannot fly. Di ba yung mga manok? Ang daming pagaspas ng kanilang pakpak, pero umaangat sa lupa, ganyan lang. Taas na nun, ha? Talagang, kaya pala tayo hinalin tulad, hindi sa manok, dahil gusto ng Panginoon sa atin, hindi tayo napapagod. Samantalang agila, they rise quickly upward to great heights. Isang kampay lang na kanilang pakpak. Woo! Ang sarap ng lipad. They soar and flow with the wind with grace. Ang manok walang grace. With glory, majesty, stately. Ang laki-laki ng mga ng mga agila, di ba? At kita niyo yung dibdib ng mga agila. Yan, parang ganyan, parang kay Kuya Natnat. Diba? And dignified and full of splendor. Pero pag manok, hindi eh. Pag nakita ka ng manok, ano nasasabi mo? Nagugutom ka. Tinola. Adobo. At alam niyo mga kapatid, bagaman, ang pag tinignan mo sila sa biglaan, ang manok ay parang kahawig din. At talaga naman kahawig ng agila. Pero ang buti ng Diyos. And I praise God. Sabi ko, habang inaaral ko ito, Panginoon, salamat. Inalin tulad mo ako sa agila. Amen? Alam niyo po ba ang kinakain ng mga manok? Bulati. Alam niyo kinakain ng mga agila? Ahas. Doon pa lang, magkaiba na sila. Amen? Nakita niyo po ang kaibahan? So tayo po bilang mga agila, kahit pero umaahas sa inyo, kinakain niyo lang sila. Hindi sila nagtatagumpay sa inyo. Bulati naman, kaliit lang nun eh. Kahit huwag mo nang kainin, lagyan mo na ng asin, sasayaw na mag-isa yun eh. Di ba? At ang magandang bagay pa po dito, ang buhay ng agila mas mahaba sa manok. Ang manok po, pag naka 45 days na, delikado na buhay niya. Siguradong ipiprito na yun. Yun na. Naku, pang birthday na yan.
Maikli ang buhay. Ang agila po, mahaba ang buhay. So praise God, inalintulad tayo ng Panginoon sa isang agila. At ang maganda po dito, ang mga manok kasi, pag sila po ay nakakita ng mga kalaban, pansinin niyo, ikot ng ikot yan. Natataranta sila. Aligaga. At napakaingay. Ingay, maputak. Ganun ang ano. Na parang mga tao yan eh. Pag kayo po ay hindi nyo kinikilala kung sino kayo kay Kristo Jesus, pansinin nyo yung mga taong tila may halin tulad natin sa mga manok. Pag sila po yung nagkakaroon ng mga problema, nakakita ng kalaban, natataranta, aligaga. And then, pag nagagalit po sila, dinadala nila yung kanilang galit sa social media. Doon sila rant ng rant. Permit me to say the word putak ng putak. Yan ang manok, di ba? Pak, 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 pak. Magagaling nga lang kumanta. No? Pero ang sakit sa tenga. Kaiba po ang agila. Ang agila, pag meron silang mga kaaway, hindi sila natataranta. Dignified. Tahimik kumilos. Now, ang ginagawa ng agila, pag merong bumabanat sa kanilang kalaban o ahas, dinadala nila yung mga ahas sa kanilang kalalagyan. Kasi talagang ang mga agila, hindi naman tigalupa eh. Parang tayo, we are no more citizens of this world. We are citizens of heaven. Amen, church? So yung mga ahas, itong mga kumakalaban sa kanila, hindi sila natatakot. Kukunin lang nila yan. Dadalhin nila sa pinakamataas na bahagi ng kalangitan. Doon po yung ating lugar, yung ating kinalalagyan. We are citizens of heaven. And then pagdating po sa himpapawid, doon na nila binibitawan yung mga ahas. Paglagpak ng ahas sa lupa, patay. Alam niyo tayo po mga mananampalataya, hindi tayo putak ng putak sa social media, rant ng rant. Hindi. Hindi tayo madaldal, hindi tayo, alam niyo yung gahanap tayo ng mga masasamang bagay at paninira natin sa tao. Hindi po. Hindi natin nakikita ang social media para manira ng tao. Tayo, pag may problema at merong naninira sa atin, anong ginagawa natin sa mga ahas? Sa mga ahas na yun. Dinadala natin ang ating mga problema sa langit, sa Panginoon. And then pagdating sa langit, sabi ng Biblia, cast all your cares upon Jesus because He cares for you. Doon po natin bibitawan sa langit. So imbes na binibigay natin sa social media, binibigay natin sa Diyos. Because, ano pong sabi ng Biblia sa atin? But those who wait on the Lord shall renew their strength. Lumalakas tayo. Yung mga taong kagaya ng mga isipat na manok, pag putak sila ng putak, ginagamit ang social media, pansinin niyo po, sila yung unang taong nanghihina. Nanghihina sa galit. And I'm so sure naranasan din po natin yun, di ba? Pero sabi ng Panginoon, once again, in Isaiah 40 verse 31, they shall mount up with wings like eagles. Kaya pala lumilipad lang tayo. They shall run and not be weary. They shall walk, not faint. Because, ang ginagawa natin, kapag tayo po'y nahaharap sa mga problema, gaya ng mga agila, dignified. Hindi nila nahahalata ng mga tao, may problemang dinadala ito. Bakit? Kasi confident tayo, meron tayong Diyos na pagbabalingan. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. 1 Peter chapter 5, verse 7. Now, bilang agila, ito pong paalala sa atin ng Panginoon. Kaya pala may talatang ganito, found in Philippians 4, verse 6. Be anxious for nothing. Di ba yung mga agila, hindi sila natatakot. Susugurin nga nila yung mga ahas eh. But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Now, kapag ginawa po natin ito at yung prinsipyo ng mga agila, ay conscious tayo at hindi tayo sapalaran sa buhay na ito. Kahit may mga kalaban na dumarating, alam niyo yung maganda? Kapag ibinigay natin sa Panginoon lahat ng ating mga alalahanin, inililipad natin sa langit at pagdating sa langit, din natin binibitawan sa Panginoon lahat ng ating mga kaabalhan. Sabi ng verse 7 still ng Philippians 4, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So mga kapatid, anong ginagawa ng mga agila? Pag meron tayong daladalahin, you go back to His Word. Punta tayo sa lugar talaga natin. Hindi natin lugar ng mundong ito. Bagsak na lugar po ito. Hindi ka pumupunta sa social media. Ang ginagawa mo, pumupunta tayo sa social media para magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi paninira, hindi na wawasak na buhay ng tao. Amen, church? Ako ina-appreciate ko pong bawat isa po sa atin dito. Si Kuya Gio, I appreciate him. Sobrang sipag ni Kuya Gio magpahayag ng salita ng Panginoon. Nakakahawa, di ba?
Talagang, amen. Di ba? So maganda po gawin din natin yun. Kasi bakit? Agila po tayo. Amen? Amen, church? Parang, gusto nyo manok kayo? Agila ba kayo? May pera. Kaya lang. Oo nga, no? Pero, yung pa isa pala, ang mga manok, pinagsasabong. So, pwedeng mamatay anytime. Ang mga agila, hindi pinagsasabong. May dignity. So, tayo rin po mga mananampalataya, hindi tayo sumusugal sa buhay. Hindi tayo manok eh. Dahil alam na natin ang ating kalalagyan. Ang mga agila, hindi sumusugal sa buhay. Amen, church? Amen. Dahil tayo po yung mga agila. Now, dahil naisin po ng Diyos para sa atin, matulad tayo sa isang agila. God wants you to be conscious na agila ka. At pwede mo maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya, even though this world is getting darker and darker, sabi nga nakasabihan, but ours is getting brighter and brighter. Alam mo kasing dignified ka, tinawag ka bilang agila, now pwede tayong mamuhay na punong-puno ng kagalakan. Kahit napakaingay po ng mundo, kahit maraming tao sa bagsak na kalagayan nito na mahilig manira po sa atin. Alam niyo, kung meron po kayong karanasan na merong naninira po sa inyo, lahat po tayo nararanasan natin yung. Kahit feeling mo, ang buti mo sa taong ito, may magbabash pa rin sa'yo. It's but natural because we still live in this fallen world. Now, paano natin haharapin ang mga quote-unquote, mga ahas na ito? Kasi agila pinag-uusapan natin, mga kapatid, ano? Yung mga ahas na ito yung mga, di ba sinasabi nila yung mga ahas daw, ay yung mga taong ginawan mo na ng mabuti, pero mamasamain ka pa rin. Now, sabi po ng Biblia in 1 Peter chapter 3, verses 10 to 11, for he who would love life, sino po dito nagmamahal sa buhay? Amen. And see good days. Sino dito gusto nakikita ang kanilang mga araw na daraan ay magagandang araw? Amen. Gusto ko yun. Ayoko yung tipong may katatapos mo lang ng problema, para kang teleserye, may problema na naman. Tapos sa problema ganito si Tanggol, tapos meron na naman problema si Tanggol na kakaharapin. Tapos meron na naman, hindi na natapos ang buhay ni Tanggol sa pakikipagsapalaran. Ayoko nang ganun. Gusto natin, for he who would love life and see good days. Now, ito pong paalala sa atin ng Biblia. Church, listen. This is interesting. Let him refrain his nose from evil. Nose ba nakalagay dyan? Tongue. Malaking bagay ang dila. And his lips from speaking deceit. Napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero pwede kang dalhin sa gulo. Di ba sabi nga ng mga magulang natin, napakadaling pumasok sa gulo, napakahirap lumabas. So ito paalala sa atin ng Biblia. Once again, kung mahal mo ang buhay, at gusto mo makita ang mga susunod na araw mo ay magaganda pa rin, let him, that person, refrain from his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Ganyan din po ang mga agila. Tayo po, bilang mga mananampalataya, we are pursuing peace. Bagaman napakagulo ng mundong ito. Nabalitaan ko lang kanina ay merong assassination attempt kay ex-President Trump. Sa tenga siya tinamaan eh. Konting usog na lang, ulo na yon, ano? Pero talagang ng pag-iingat ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Now, dila, malaking bagay ba ang dila? Maliit nga eh. Pero ang laki nagagawa niya pag nagkamali tayo ng salita. Now, bilang mga agila, dignified tayo. Alam natin na tayo ay mga binago na ng Panginoon. And that's why, sabi sa atin ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. So instead of speaking death words, speak life words. Amen. Amen, church? Amen. Parang, meron ba ako nasasabing masama? At parang matahimik kayo. Ninanam na. And those who love it will eat its fruit. If you love death words, ito po ang magmamanifest sa inyong mga buhay. But if you love life words, magmamanifest po ang buhay sa inyong paligid at sa inyong katawan din. Amen. So church, once again, bilang mga mananampalataya, mainam po na makita natin ating mga sarili na pinagpala ng lubos. Amen. So let us walk worthy of our calling. Ito po ang pagkatawag sa atin. Lumakad tayo at lumipad tayong kagaya ng mga agila. Why? Because, once again,
Ito po yung binanggit ko na kaninang talata found in Ephesians 1 verse 6. To the praise of the glory of His grace by which God has made us accepted in the beloved. We are accepted, highly favored. Wala ka magagawa. Ikaw ay highly favored. For example, pansinin niyo po, this is true. Ang dami ko ng karanasan na kagaya ni Potiphar na discover niya, nakita niya, very obvious, ano man yung hinahawakan ni Joseph, pinagpapala. Tayo rin po, kapag may business tayong napabilang doon, pansinin mo, nagiging productive yung business na yun. Kapag mayroong mga restaurants, marami kaming karanasan na ganito eh. Hindi po ito swerte ha. Huwag kayo maniniwala sa swerte. Wala pong swerte, malas po yun. Kaya huwag kayo naniniwala sa swerte. Pansinin niyo ito because you are highly favored, pag pumasok ka sa isang restaurant na walang tao, pagpasok mo, marami nang sumusunod because you are highly favored. Hindi po swerte yun. Kasi nasa iyo ang favor ng Panginoon. Kaya nga dapat sabihin mo dun sa may-ari ng restaurant, dapat libre ako dito eh. Kasi kanina walang laman ito. Nung pumasok ako, because of the favor of God, dumami customers mo. Totoo po yun. Lahat ng hawakan natin pinagpapala. At makikita rin po ng mga boss niyan, gaya na nangyari kay Potiphar, nakita niya lahat ng gawin ni Joseph, lahat ng ventures niya, pinagpapala ng Diyos. Kaya nga siya pinagkatiwalaan eh. So, bilang mga mananampalataya, you have to be conscious that you are, hindi ka lang favored ng Diyos, you are highly favored, greatly blessed. Yung pong word dito na accepted, karitu. Karitu. Pag sinabing karitu, doon po nagaling ang word na charis. Gifted tayo, gifted child tayo. Wow. Highly favored. Tingnan mo yung katabi mo, gifted child yan. Oh, di ba? Kaya likas na maganda si Teacher Nelly. Gifted. Na ito pang paalala sa atin mga kapatid. Ephesians 4:1-3. Watch this mga kapatid. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Kung tinawag kang pinagpala, lakaran niyo po ito para makita ng mundo. Amen, church. Verse 2. With all lowliness and gentleness. Nakita niyo? Hindi tayo bara-barabay kumilos. May dignity. May grace. Even sa pagsasalita, nakikita nila, grabe pa nagsasalita ka, nakikinig kami. Why? Because yung favor ng Panginoon nasa iyo. Now, walk worthy of that calling. Long-suffering, bearing with one another. Kahit meron po kayong kaibigan o office mate na, ay naku, kasakit ng ulo ko pag nakikita ko ito. Bearing with one another. Pagpasensyahan po natin. Amen? Hindi mo sisiraan yung taong yun. Because ay kaya mong pagtiisan. Tapos pag nakita niya yung kilos mo, pwede kanyang gayahin. Verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Amen. Now, para po mas lalo natin maintindihan, kanina nagkaroon ako ng illustration between a chicken and an eagle. This time, para po mas lubusan natin maintindihan, gaano tayo ka-precious sa mata ng Diyos. And you have to believe this. Tayo po, pwede nating ihalin tulad sa mga mamahaling kotse. Kasi ngayon, uso ang mga mamahaling kotse. Alam niyo po, yung mga ordinaryong kotse, hindi kayo yun. Tayo po ay ihalin tulad natin sa mga Tesla, Porsche, ano pa. At sa mga Lamborghini. Ano pa yung mga mamahaling sasakyan? Yun ka. Siguro yung mga high-end na Mazda, no? Now, kapag alam mo mamahalin ng kotse mo, kapag ang normal na sistema, kukorek ako ni Kuya Ed, change oil ay 6 months. Tama. Kung ikaw, alam mo, ikaw ay, yung Tesla kasi, hindi naman nag-change oil na yan eh. Mga hybrid na yan eh. Yung mga ibang mga matataas na uri ng mga sasakyan, ginagawa mo na lang 3 months. Kasi mataas kang uri eh. Now tayo rin po, bilang mga mamahaling sa Diyos, because we were purchased by His blood, alam mo mamahaling ka, yung mga Lamborghini, Porsche, mamahaling mga sasakyan, hindi po basta-basta nilalagyan ng ano yan. Mga ordinaryong mumurahin na mga gasolina. Nilalagyan niya ng mga high-octane na mga gasolina. Ganon din po tayo mga tao, mga anak ng Diyos. Hindi natin nilalagyan ng ating isipan ng mga mumurahing gasolina. Hindi natin nilalagyan ng mga basura. Ibig sabihin, hindi natin nilalagyan ito ng mga bagay na, let me say this, hindi natin binibigyan ng opportunity yung mga taong gawing basurahan ng isipan natin. Ibang tipong, ay, alam mo ba, Mare, meron akong chismis sa'yo. Ikaw naman nakikinig ka. Alam niyo po, pag ginagawa niyo yon, hinahayaan mong gawing basura ang isipan natin.
At pag naging basura po ang inyong isipan, dadalo yan sa inyong damdamin at sa inyong kalooban. Kaya pansin niyo po yung mga mahilig sa mga ganyang kwento. Hindi nila alam, nabubulok na yung kanilang isipan, corrupted na tuloy. Now, kapag alam mo ikaw ay mamahaling sasakyan, mamahalin ng pyesa ng iyong katawan, hindi mo yan lalagyan ng mga basura. Amen, church? Kasi alam mo, hindi ka lang basta agila, hindi ka lang basta kotse. Ikaw ay precious sa mata ng Diyos. So ganito po tayong pinapahalaga. Now, let me tell you this good news. Alam niyo po, meron pong isang, binanggit ko na to last Sunday. Meron pong isang issue ang Reader's Digest, 1977. This was 1977. At pinakita po dito ng isang biophysicist kung gaano po kamahal at kahalaga ng isang taong kagaya natin. Tingnan niyo po ito. Mula po ito sa nailathalang article sa Reader's Digest issued April of 1977. Tagal na nun, ha? So, sabi po ni Harold J. Marowitz, biophysicist po siya, the human body is actually worth $6 million. Kaya siguro merong series no Ate Maisa na $6 million Man. Naabutan ko pa yun eh. Yung pag tumatakbo siya na ganun, alam ni Kuya G yan. Naabutan natin yan, di ba? Lee Majors yan sa mga nanonood sa atin. So, okay, balikan natin ha. Sabi ni Harold Marowitz, isang biophysicist, muli po ito ay mula sa Reader's Digest, April of 1997 issue. The human body is actually worth $6 million, and that the price only covers the raw materials like hormones, proteins, enzymes, etc. Ang mahal. 1977 po ito Now, the intricate work of fashioning, ibig sabihin pag pinagtatagpo-tagpo na siya, the material into human cells might cost $6,000 trillion. Pinagpaparis-paris pa lang yung mga raw materials. And then, assembling these cells into a functioning human being would drain all the world's treasure. So pag nakabuo na ng isang functioning na tao, ang presyo natin, kada isang tao, uubusin ang kayamanan ng mundong ito. Ganun ka-precious sa Diyos. And this was 1977 issue pa. Magkano na tayo ngayon? Now, kung may mga nanonood sa atin, kung gusto mong kitilin ang buhay mo, walang dahilan. Mahal ka, hindi ako pinapansin ng mga tao sa paligid ko. Doesn't matter. Pag alam mo kung gaano ka kamahal, hindi mo itatapon ang buhay mo. Amen. Now, truth to think about. Hindi lang pala tayo mahal at mahalaga sa Diyos, kundi inilikhang mamahalin pa. Wow! So church, nagkakaroon ba tayo ng pagbabago ng isipan, metanoia? Ganun pala tayo. So, you have to be grateful sa Panginoon. Pagising mo sa umaga, minsan, ang sakit ng katawan mo, pero praise God, buhay po tayo at mamahalin ang piyesa mo. Tignan mo ang piyesa mo. Lalo na si Brother Makoy. Mahal yan, Brother Makoy. It's true, Kasi functioning tayo eh. Di ba? Minsan kasi nakikita natin yung sinasabi ng ibang tao, pero hindi. Ako, sabi ko, Panginoon, thank you that I'm alive today. Thank you, Lord, ka-function na aking katawan. You have to be grateful, mga kapatid. Isipin mo, this was, ito pong article na ito was published 1977. Ang presyo ng isang kagaya nyo, ulitin ko po, pag binuo na tayo into a functioning human being, uubusin po ang kayamanan ng mundong ito. So anong dahilan para malungkot ka? Dapat nagsasaya tayo because mamahalin po yung pyesa mo, mahal ka na ng Diyos, mahalaga ka pa sa Diyos, mamahalin ka pa. Amen. Akala po kasi ng maraming tao, minahal sila ng Diyos kasi wala silang kwenta. Hindi po. Kaya nga nilikhang maganda dahil ikaw ay punong-puno ng kwenta at punong-puno ng kwento ang buhay mo. Amen. Amen. Psalm 139 verse 14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous and are your works, and that my soul knows very well. Kaya nga po bilang mamahaling kotse, let's go back to this illustration. Di ba kapag alam mo yung kotse, kapag kilala mo yung kotse mo, halimbawa yung kotse ni Kuya Ed, gasolina yan, Kuya Ed, tama ba? Hindi. Diesel. Pag yung diesel, nilagyan mo ng gasolina, sira yan. Sira. Now, ganun din po tayo. Pansinin nyo bakit po ang mga tao, we were created for love and to be loved by God. Nilikha tayo ng Diyos na magmahal at mahalin niya. So, ibig sabihin, kapag gagaya po ng isang kotse na siya po ay nilikha para sa krudo, pag krudo po ay diesel,
tapos nilagyan mo yan ng gasolina, sira yan, sira ang makina. Malaking gastos yun. Now, alam niyo po, maraming mga tao sa kung bakit nagkakasakit. At meron pong isang, hindi ko lang nailagay sa ating PowerPoint, isa sa mga major reasons kung ba't marami pong nagkaka-cancer according to Biola University. Ito pa yung findings sa mga doktor. Hindi po ito mga Christians, because of an unforgiving heart. Kaya nagkakasakit ng cancer. Sino po dito gusto magkaroon ng cancer? Church? Anyone? Of course, ayaw natin. Now, magkaroon tayo ng forgiving heart. Alam niyo kung bakit po hindi natin matake yung mga grudges na to, yung mga bagay nito? Kapag pansinin niyo, kapag meron po kayong galit at puot, and eventually nagiging mapait na kayo sa buhay because we were not created by God for this, itong galit, puot at pait ng buhay. Pansinin niyo, pag tinatanggap niyo po yung mga bagay na ito, sumasama pakiramdam ninyo. Let me give you an illustration. Kapag kayo nasasalubsob, alam niyo yung salubsob? Napasukan ng maliit lang na kahoy, butil ng kahoy ang mga balat ninyo. Pag yan po ay nanatili at napabayaan sa inyong mga balat, later on, mamamagana yan. At kapag hindi mo natanggal, kahit kalit-lit na butil ng kahoy na yan, mai-impeksyon. Gayon din po ang nangyayari sa atin. Kapag hindi mo kilala kung gaano ka-precious, kapag hindi mo alam na ikaw ay mahal at mahalaga at mamahalin pa sa Diyos, at pinabayaan mong, hinahayaan mong nakikinig ka sa mga sinasabi ng mga chismis ng mga tao. I'm not saying na kami po blessed tayo dito sa church and I'm saying this, tayo po hindi natin hinahayaan na gawing basurahan yung isipan natin. Hindi tayo nakikinig sa mga ganun. Kasi naniniwala tayo, mamahalin yung piyesa ko eh. Hindi ko ilalaan to sa chismis. And even po i-filter nyo rin po yung mga pinapanood po ninyo. Kasi pag hindi po tama pinapanood ninyo, Merry Christmas mga kapatid. Kapag hindi tama yung pinapanood natin, nagiging maapektuhan din po yung ating isipan, ginagawa niyong basurahan, and then magkakaroon ng masamang epekto sa inyong damdamin at sa inyong kalooban. Ang masamang manifestation ito sa inyong katawan, sakit at karamdaman. Ganon din po. Kapag pinahintulutan ninyong magkaroon ng galit at puot ang inyong isipan, pinagyaman ito sa inyong isipan, parang salubsob, pansinin niyo, mamaya po, mai-impeksyon na ang inyong kaluluwa. At pag na-impeksyon na inyong kaluluwa, mamamaga ang inyong mga katawan. Anong tawag doon? Sakit at karamdaman. Ayaw natin yon. Praise God! You come to church today, nalaman natin, hindi ko pala dapat tanggapin yung mga bagay nito. Kaya posible na tayo pong mga agila, kahit umiidad tayo po ay nabubuhay ng mahaba, gaya ng agila, hindi tayo kagaya ng manok, hindi tayo putak ng putak, hindi na. Binago ka na ni Kristo because kapag nagsasalita tayo, punong-puno ng pasasalamat sa buhay. Bakit? Hindi natin hinahayaang gawing basurahan yung ating kaluluwa. At ang manifestation po nito sa ating mga katawan ay kalusugan. Posible pala yon, church, no? Now, church, is that good news? Yes. Kaya nga po natutuwa ako nung ako po ay binati ako ng mga kaibigan ko. Oy, happy birthday. 53 ka na pala, Laverne. Hindi halata, mukhang 52 lang. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Sabihin sa'yo, hindi ka mukha ng age mo. Hindi yung tipong, yung 35 na tao ngayon. Dami ko nakikita gano'n, 35 mukha ng 53. Mas masakit yun. Pero tayo, kahit umiidad tayong, alam niyo po yung mga agila, may certain time yan na nagpapalit ng balahibo. Kahit may edad na sila, pero nagpapalit ng balahibo, ganun din po tayo. Isipin mo, no? Nagmamature ng isipan mo, pero nagmumukha kang bata. Alam mo bakit? Bakit ka may stress if you are so blessed? Nakita niyo po, kaya po maganda pala yung Book of Ephesians, kailangan mo maintindihan mo yung iyong wealth. Ikaw ay super blessed. And then, kapag alam mo ikaw ay super blessed, you walk worthy of your calling. Ilakad mo ito. Ipamuhay natin. Pag sinabing ilakad natin, iput natin into application. Ilakad natin. Para mag-manifest po sa atin. Kasi alam niyo po yung mga unbelievers, hindi nakikita ang spiritual realm. Makikita sa ating mananampalataya kung gaano tayo kasaya, doon sila maiinganyo. Uy, bakit ganun? Tawa ka ng tawa. Ang dami mo ng problema, nakangiti ka pa rin. Anong sekreto mo? Doon na tayo makapag-evangelize. Kasi meron akong big C, si Jesus Christ. Amen? Nakakapag-evangelize pa tayo. Amen? Ba't ganun? Tita, 400 ka na, mukha ka lang 100 years old. Ba't ako nakatingin dyan? Marami naman. Bakit ganun?
Hindi ka kamukha ng edad mo. Bakit? Kasi nananagana ang iyong kaluluwa. Tandaan niyo po, bago magmanifest sa katawan, dapat tama muna ang inyong mga kaluluwa. Pero pag mali ang kaluluwa mo, tanggap ka ng tanggap, galit ka ng galit, puro ka worry, puro ka aligaga sa buhay, pansinin niyo po, mas mabilis kayong tatanda. At baka pa, mas mabilis yung makapiling ang Panginoon sa kalangitan. Kung nagmamadali kayo, okay lang yon. Pero mas masarap po mabuhay dito na walang aligaga sa buhay. Masaya. Kami po ng misis ko, hindi kami perfect couple. Pero pag kami po magkasama, kami po blessed, may nagpahiram sa amin ng sasakyan pag kami po nagta-travel. Especially pag kasama namin yung mga anak namin, pinag-uusapan lang namin masasayang bagay. Usually, pagkasama mo si Abes para masaya ang kwentuhan, pagkain po pinag-uusapan namin. Yun lang, gano'n lang kasimple. Tapos lagi kami titigil dyan sa all day. O bakit na naman? Bili tayong biskwit. Yun lang, simple lang kaligayahan ng mga anak ko. Nakakatuwa. Di po ba napakabuti ng Panginoon? Amen? So ano pong kinakailangan natin gawin? Pagpasalamat natin ang buhay natin sa Panginoon. Be grateful. Amen and amen. So, once again, truth to think about. God Himself created you for love and to be loved by Him. So, consent yourselves to be loved by God. Pag may problema po tayo, hayaan mo magpayakap ka sa Panginoon. Hayaan mo mahalin ka lang ng Diyos. Huwag na po tayong humanap pa ng paraan. Kasi tayo po bilang mga mananampalataya, huwag ka na maging keyboard warrior. Ano ba? Maraming tao sa ngayon eh. Mahilig makipag-away sa social media. Hindi natin yun. Hindi tayo. Tayo nagsa-social media to spread the word of God. Amen? Na para mas maganda dito, makikita nila, uy, siguro tiga-SGC ka. Bakit? Wala akong nakikitang rant sa'yo sa social media. Nababrandihan tayo. Uy, lagi ka nakasmile, ha? Siguro tiga-Solution Grace Church ka. Hindi tipo ang pangit pakinggan, no? Sama na ugali ito, tiga-SGC to. Yun po yung distinction natin, di ba? Pag nakikita, bira to. Oh. Pag nakikita ko yung mukha nito, itong si tita lagi nakasmile, sigurado ko taga-SGC to. Alam mo, sino po nabibigyan ng papuri? Ang Panginoong Jesus. Hindi sila natitisod. Itong tao to si Mangot, oh. Christian ka, boy? Sumagot ka, oo. Ba't di halata? Ayaw natin ganun. Hindi tayo mga sad boy, mga kapatid, ha? Tayo po'y punong-puno ng kagalakan. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, let's go back to this verse, Isaiah 40, verse 31. But those who wait on the Lord, tayo po wait. Yung big sabihin din ng wait dito, hindi tayo naghihintay sa kamatayan, but we are waiting for the rapture of the church. Meron tayong hope. Because we're waiting for the blessed hope, shall renew. So muli pong lumalakas. So maaring sabi ng talata dito, maaring naniwala tayo sa sinasabi ng mundo, nanghihina tayo. Pero those who wait upon the Lord, muli pong lalakas at sisigla. Wow! Alam niyo, kaya pala sinabalik-balikan ko nung bata ako, hindi ako ganito kasigla. Hindi ako ganito kasaya. Nung araw, gaya ng mga kwentuhan namin nila, Kuya Makoy, nila Sister Jackie, before, ang layo-layo ko sa Diyos, natatakot ako sa Diyos. But today, because of His grace, binuksan niya aking isipan sa tunay na ebanghelyo. Lalo kong lumalapit sa Panginoon. Alam niyo po ba ba't kayo nagsisimba? Sabi ng ibang mga tao, to get right with God? No. Dahil right ka na sa Panginoon, sinasamantala mo yung rightness na ito. Amen. Kaya kayo nagsisimba, kaya tayo nagsasama-sama dito because excited tayo papurihan ng ating Panginoon. Hindi para maging maayos sa Kanyang harapan, pinaayos na tayo. Matuwid, we were created according to God in true righteousness and holiness. Now, let's go back to Isaiah 14:31. But those, sino yung those dito? Tayo po ito, church. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. Nakakalipad tayo. Pansinin nyo. Lumilipad ka muna and then they shall run and not be weary. Pagbaba mo, nakakatakbo ka pa. And they shall walk and not faint. Ang mga tao pong wala sa Panginoon. At kapag hindi nila alam kung sino sila sa harapan ng Diyos, hindi na nakakalipad yan. Ngayon, parang manok, pagbagsak, hindi na makatakbo. Hindi na rin makalakad. Hindi tayo ganun. So pag sinabi ng Biblia, paniwalaan po natin. Huwag kayong mag-rely sa sinasabi ng mga tao. Eh bakit si Christian na ganun, ganto-ganto? Hindi ko po alam. Paniwalaan lang natin sinasabi ng Bible. But those who wait upon the Lord shall renew the strength. Church, do you believe this? So yung mga nagsabi ng amen, mararanasan. Okay, second chance, ha? Church, do you believe this? Amen. Yung amen. Alam mo yung ibig sabihin ng amen? From the word aman. Alam mo yung ibig sabihin ng aman? Faith. So be it.
so be it. Ibig sabihin, kung ano yung sinasabi na yung salita, Lord, I'm in agreement with your word. Lord, I believe. Pinaigsi na nga lang, amen eh. Huwag ninyong iti-take for granted yun. Amen. Lord, I believe this. Amen, church? Amen. So, ibig sabihin, sabay-sabay natin hihintayin ng rapture. Lalo tayong palalakasin ng Panginoon. Amen, church? Now, dito na tayo. Balikan natin yung question natin kanina pa. Do you really know who you are in Christ? Alam na natin. Church, amen? Ating solution? As a child of the Most High, walk worthy of recalling by being aware and conscious that you are now the new man in Christ. So, hindi na po kayo yung lumang ikaw. Maaring pwede po tayo magalit, pero hindi na tayo nagiging halimaw, hindi na tayo nagsasalita ng mga sasakit na bagay. Bakit? Pinapaalalahanan tayo. Bago na ako nilalang. Amen, church? Amen. Ephesians 4:23 to 24. Ay, ito muna tayo. May kinokopya ni Kuya Gia. So as a new man in Christ, di ba? Naalala natin kanina? If anyone is in Christ, he is a new creation. Yung new doon, neos na kayo. New of a different kind. So bago na talaga. Yung lumang ikaw, wala na yun. Bago ka na. Start anew. Amen. So ito po yung mga talata natin na tumatayo sa ating solution. Ephesians 4:23 to 24. And be renewed in the spirit of your mind. Kaya po tayo nag-church para magkaroon po ng renewing of the mind. And that you put on the new man. Put on. Ano po natin ito? Suot natin. Yung bagong tayo which was created according to God in true righteousness and holiness. And of course, Isaiah 2 verse, I think, malito eh. Dapat ito Ephesians chapter 2 verse 10. Yung Ephesians chapter 2 verse 10, bago nagkaroon ng 10, meron mo ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ano sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 9? For we are saved by grace alone, by faith alone. It is a gift of God. So pag gift, receive it. Not of works, lest anyone should boast. Verse 9, yun ang sabi. Pagdating sa verse 10, for we are created as God's masterpiece. Masterpiece po kayo. Kaya nga mamahalin tayo eh. Created, tayo po inihanda na for what? For good works. So yung atin pong paggawa ng kabutihan, yung pong good works natin, hindi po para maligtas tayo. Hindi, ligtas na tayo. Yung pong good works natin ay produkto na ating kaligtasan. At kapag nakikita po ito, we walk worthy of our calling. Nakikita yung paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa, then tumanggap tayo ng kabutihan mula sa Diyos. Nakita niyo yung cross? Tumanggap tayo ng kabutihan mula sa Diyos, nakakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa-tao. That's the cross. So this is worthy of our calling. Amen, church? So, naniniwala po ba kayo mga kapatid na tayo po ay pinaging bago na kay Kristo Jesus? Now, this is revealing the real you in Christ Jesus. So, walk worthy of your calling. Mga kapatid na nanonood sa atin online, walk worthy of your calling. Dahil napaka-mahal at mahalaga ka sa Diyos. At di lang po yun, kayo rin po inilikhang mamahalin ng Diyos. Dahil kayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Amen, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, mga kapatid, anong dahilan para tayo po ay malungkot at malumbay? Hindi na para sa atin yung mga paanyaya. Ikaw ba yung nalulungkot? Ikaw ba yung nalulumbay? Hindi na para sa atin yun. Tayo ang nagbibigay ng sagot sa mga nalulungkot at nalulumbay. Amen? Kasi kilala na natin ang sarili natin eh. Mga kaibigan na nanonood online, marahil, and I pray, na nagkaroon na po ng pagbabago yung isipan. Kani-kanina lang, ang tingin mo sa sarili mo, mababa ka. Akala mo para kang basahan kasi ang turing sa'yo ng mga tao sa paligid mo, wala kang kwenta, walang kwento ang buhay mo. Pero meron ka palang kwenta. Alam mo kung bakit? Kasi may kwento ang Diyos sa iyo. Muli po ang totoo, hindi ka lang niya mahal na mahal. Mahalaga ka pa sa Kanya. At nilikha ka niyang mamahalin. Yun po ay pinapatutuhanan sa atin ng isang biophysicist. Nagkausap kami kanina lang ni Howard. Binalikan ko yung article ng totoo. Napakaganda ng patutuong yun. Amen. So kapatid o kaibigan, may paanyaya sa iyo ang Diyos. Para po maganda po yung ating journey sa buhay na ito at ma-maximize natin ang kanyang plano sa ating buhay. Sabi po in Romans chapter 10 verse 9 that if you confess with your mouth
the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Now, para po maranasan niyo yung mga pangako sa iyo ng Diyos, you have to agree with Him. Tanggapin mo kanyang bugtong na anak na si Kristo. Kasi, pag hindi po kayo sumang-ayon sa kanyang paanyaya at hindi mo tinanggap ang kanyang napakagandang paanyaya, gusto man po kayo iligtas ng Diyos pero hindi mo siya binibigyan ng karapatan, hindi mo niya po pwedeng gawin yun. Kasi nire-respeto po niya ang inyong mga desisyon. Pero kung kayo po yung nagdesisyon sa ngayon na sabi mo, gusto kong maranasan ang buhay na ganap at kasiyasiya at gusto kong maranasan ang aking kaluluwa na maging mabunga, nagsisimula po dapat yun sa Espiritu. At ang good news, kapatid, kapag tinanggap mo si Kristo, binuksan mo yung mga labi, tinanggap mo siya sa iyong buhay, siya ay mananahan sa iyong Espiritu magpakailanman. At kapag binigkas ng iyong mga labi na siya ay nabuhay, at pinaniwalaan mo siya po ay nabuhay na maguli, ikaw ay maliligtas. So all you have to do sa mga nanonood po sa atin online, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili. Walang kakayahan, walang kapangyarihan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, tinatanggap ko, O Diyos, ang iyong bugtong na anak na si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi na at may nakasana ang mga kasalanan ko. Salamat po. Dahil naniniwala rin po ako na ako'y bago ng nilalang bilang nakipag-isa na sa iyong bugtong na anak na si Kristo. Salamat po, O Diyos, ng aking pangalan ay nakasulat na at hindi na mabubura pa sa aklat ng buhay. Hindi po talaga mabubura. At salamat po dahil ako'y ligtas na magpakailanman. Amen at amen. So kaibigan ko, kayo po isa sa mga nag-pray at binuksan niyo po ang inyong ibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan ay mabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos sa pag-ibig. ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Tunay nga mga kapatid, salamat sa sukdulang biyaya ng Panginoon. Gaya po ng binanggit ko sa inyo kanina, nung tayo po nagsisimula, sabi ng Romans chapter 5 verse 20, moreover, the law entered that the offense might abound. Dumating daw po ang kautusan para managana ang pagkakasala. Pero hindi po natatapos doon ang talata. Where sin abounded, yung pong word na abounded doon ay pleonatzo. This is good news. Grace did much more abound. Yung pong sumunod na word na abound doon, it's huperperisio. Kaya po sukdulan ang biyaya ng Panginoon because yung word na huperperisio, ito po ay Greek word. Hyper grace ang ibig sabihin nun. Huper, super grace. So ito po yung nakamit natin. Kung ba tayo po ay blessed today, kung bakit tayo po ay lubusang kinalugdan at pinaburan ng Diyos, ay dahil kay Kristo Jesus. Siya po mismo ang biyaya ng Diyos. Siya mismo ang ating Panginoon Jesucristo. So church, sa mga nanonood po sa atin online, kayo po isang mananampalataya, have this confidence. Dahil kayo po'y binago na. You are neos. Hindi na po kayong dating makasalanan. Hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Kayo pong nanampalataya kay Kristo Jesus. Pinatawad, matuwid, pinaburan, maayos, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos.
Anong dahilan para hindi po natin ipagkatiwala sa Diyos ang ating mga kabigatan? So I would like to encourage you today, to invite you today, anuman pong inyong mga kabigatan, anuman pong larangan sa pamilya, sa finances, sa inyong love life marahil, so anuman pong bahagi na inyong buhay, sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, wala pong imposible sa Diyos. Because you are highly favored, you are karito. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, sabi ng Biblia, the prayer of a righteous person availeth much. So be conscious na pag nag-pray kayo, as a child of God, you have to believe na tatay natin siya. Imposibleng hindi pakinggan ng Diyos yan. Be anxious for nothing, but by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. At pag nangyari po ito, yung kapayapaan ng Diyos, ito po ang mararanasan natin sa ating isipan at sa ating mga puso. So church, hindi ko po alam ang inyong pangangailangan. But one thing for sure, alam po at alam na alam ng Diyos ang inyong pangangailangan. Sabay-sabay po tayong lalapit sa Diyos ngayon. At idudulog at ibibigay sa Kanya ating mga kabigatan. At maniwala po tayo na ayaw ng Diyos na pasan-pasan mo yung bigat na yan. Ibigay mo sa Kanya yan. Alam niyo kung dahilan? Because He cares for you. So habang nagpipray po tayo na ating mga kabigatan, paniwalaan po natin na nagmamalasakit sa atin ng Diyos. Kaya ka nga mamahaling ginawa eh. Kaya po kayo napakahalaga dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. So lumapit tayo sa Diyos na naniniwalang mahal na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. Aba, aming Ama, kasama po na aming mga kapatiran online. Sama-sama po kami sa iisang diwa, nananalangin. At ang mga kabigatan marahil for the longest time ay binubuhat namin sa aming mga balikat. But this time, Lord, we made the decision, hindi na po kami ang magbubuhat na ito. Sabi mo sa iyong salita, cast all your cares upon Him because He cares for you. Lord, ano man pong mga kabigatan po ito, mga problema aming dinadala. Salamat dahil nakilala na po namin kung sino kami sa iyong harapan. At naniniwala po kami with confidence, Lord, na hindi mo naisin na kami po'y nabubuhay na nakipagsapalaran. Pagkos kami po'y nabubuhay na may kagalakan, kapayapaan at kapahingahan. Kaya naman, idinudulog namin at ibinibigay namin sa inyo ang aming mga kabigatan. Mga kapatid, banggitin niyo po ang mga kabigatan yan. Sabihin niyo lahat sa Panginoon. Because He cares for you. Aba, naririnig niyo po ang mga panalangin na iyong mga anak. At ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na po kami dahil binigyan niyo na po ng katugunan ang mga panalangin ito. At ito po maghahatid sa amin, O Diyos, sa buhay na punong-puno ng kumpiyansa, buhay na punong-puno ng kapahingahan at kagalahan at kapayapaan. Ngayon pa lang, O Diyos, maraming salamat na dahil ipinagkaloob niyo na po ang tugon sa aming mga panalangin, ang tugon sa aming mga tanong. Salamat na naghahatid sa amin sa isang buhay na ganap at kasaya-saya. Ito po ang aming panalangin at pagpapasalamat sa matamis sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen! Amen! See you next Sunday, church! Bye! Woo! Makakaupo na po tayo. We thank you, Lord, for fresh revelations today. I learned a lot. How about you? Let us know down the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offerings. However, let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new here at Solution Grace Church and you consider us your home church now, here are the ways to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving of our tithes and offering, we honor and we worship you.
We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. We are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.